Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito, maikling paliwanag lang naman tayo, hindi na po tayo kailangan pa magpaliwanag na matagal about dito. Ito yung tungkol ngayon sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo, especially nagkakaroon na ng digmaan sa Middle East, na kung saan naapektuhan na ang buong mundo dahil sa mga usapang petrolyo to, na nahihirapan na ngayon ng mga tumatawid ng mga barko papunta sa mga kani-kanilang bansa para ma-deliver man lang ang mga langis para magkaroon tayo ng kabuhayan. Dahil sa digmaan, nagkakaroon na tayo ng problema sa kani-kanilang negosyo, kani-kanilang mga plano. At dahil dyan mga ka-plastic, sabi niya na Manila Times, oil crisis bites. Travel was a breeze along EDSA, Metro Manila's busiest highway on March 11, 2026 as a fewer motorists were seen on the road a day after oil companies imposed steep price increase. Photos by Ismail D1. Ang sinasabi dito sa paliwanag na ito, simula nung nagkaroon ng digmaan sa Middle East, ay nagkaroon na po ng krisis at the same time sa langis. At nagdulot po ito ng mga pagkaaliwalas ng mga major na kalsada tulad ng EDSA. Kung mapapansin nyo po ang kalsada, malaki nga na itulong ng price ng oil shortage dito sa Pilipinas. Hindi sa pumapabor ako na magkaroon tayo ng krisis sa langis kasi nga marami maapektuhan. Pangalawa, ang mga supply ng pagkain ay magkakaproblema na rin. At mga enerhiya, source of energy at etc. Transportation, mga bagay-bagay na kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat, at dahil sa mga ganyang pangyayari, lumuwag tuloy ang kahabaan ng EDSA. Hindi na po gaanong traffic ang naturang lugar dahil sa shortage sa langis, mga ka-plastic. At dahil dyan, kaya ako naikwento ito dahil sa kumakalat na chismis na si Heidelin Diaz, kung matatandaan ninyo, ay nakatanggap po siya nung nanalo siya ng gold medal sa Tokyo Olympics. Na sinasabi rito ay nakatanggap siya ng award na lifetime supply na gasolina sa petroleum gas na company. Pero ligid sa kaalaman natin, hindi po yon ang realidad. Ang sabi dito mga ka-plastic, after Heidelin Diaz's historic win in the 2020 Tokyo Olympics, brands committed whooping cash prize and incentives to her, including a lifetime supply of free fuel. However, HENA manager said they haven't heard from the fuel company yet, or nor have they received the prize. So, ibig sabihin nun mga ka-plastic, wala silang coordination o agreement na nangyari that time nung nag-grant na ng Olympics yung sinasabing lifetime supply na langis. So nangangahulugan, wala pong natanggap si Heidelin Diaz. Naging drawing ang lahat. Diba? Di ko mo sinabi na balita, sinabi ng mga Olympics companies ng Phoenix Petroleum ba yun? I'm not mistaken. Meron kasing naglabas ng payag ang Phoenix Petroleum dito eh.
ito, special official statement ng Phoenix Petroleum pala. Tama. Phoenix Petroleum has always held the athletes in the highest regards and remains proud to have supported them through the years. As early as 2018, we organized donation drives in support our athletes pursued the country's first Olympic gold medal in 2019 when Heidelin Diaz was still striving towards that dream. Yan ang sabi niya. We responded to her calls for support and provided her with an allowance. In 2021, Heidelin, every athletes we chose to support fulfilled our goal of winning the first Olympic gold medal for the country. Hence, we were honored to turn over our cash donation of 5 million to her, 3 million each to silver gold medalist Carlo Paalam and Nesty Petesio, and 1 million bronze medalist and Yumir Marshall. We also immediately provided them with their first year of fuel donation. So ang sinasabi ng Phoenix Petroleum dito ay nagbigay sila ng 5 million para kay Heidelin Diaz, 3 million naman bawat isa sa mga silver medalists na si Carlo Paalam and Nesty Petesio. At ang 1 million naman para sa bronze medalist para kay Yumir Marshall. Yan ang sabi nila. Tapos nag-provide din sila sa mga taong yon ng first year, unang taon ng fuel donation. So ibig sabihin, 1 taon lamang ang binigay nilang libreng langis para sa mga atleta. So hindi po lifetime. Pero ang tanong, sino nagsabi noon na lifetime fuel supply sila makakatanggap? Yun ang tanong. Kung mag-way back tayo, sino ang nag-presenta ng lifetime supply na free na fuel? Dahil kung hindi nila tinupad yun, maaaring magdemanda, maaaring magkaso. Sabagay, kung magkakaso pa sila, libre naman yun, no? Okay na siguro yung 1 taon, no? Mga ka-plastic. As the sole gold medalist, Heidelin Diaz was awarded with the free fuel for life. Yan nga sabi, di ba? Donation, while the rest of enjoyed their respective allocation for a limited time. In March 2022, Mr. Diaz received her 2nd year of fuel donation from us. Upon acknowledging receipt, he was asked if she could share about the donation online. She declined, citing that she recently entered in the contract with another petroleum company. She soon ceased communicating with us. We respected her decision. Soon ceased communicating with us. We respected the decision. Kasi sabi daw dito, sa iba na siya nakipagkontrata sa another petroleum company. Yan ang sabi. Pumunta na siya sa ibang petroleum company para kumontrata doon. We fulfill the commitments as we many corporate donations such arrangement guide by condition including brand alignment. As the circumstances change as Miss Diaz engaged with another fuel brand. Kaya siguro naputol yung kanyang libre. Kasi nga nakipagkontrata siya sa ibang fuel brand. The fuel donation arrangement could no longer continue under the same terms. So nangangahulugan, meron pala siyang ini-endorsong ibang petroleum company na kasalukuyan na under siya ng petroleum company ng Phoenix. Siguro yun yung tinatanong niya na she asked if she could share about the donation online.
Baka nga yun. It is therefore puzzling that 5 years later, this matter has resurfaced online amidst discussion about rising fuel prices, leading to misleading narratives and unfair criticism directed at Phoenix Petroleum. Despite the support of extended in good faith, the company is being unjustified vilified. We are also disappointed in this matter but raised publicity by her manager before indirect communication and clarification with us. Had they reached out first, it could have been clarified very privately and amicably. Phoenix Petroleum remains proud of the role played in the support our athletes during the important chapter of their journey. Lastly, our respect for Heidelin Diaz and all Filipino athletes remains steadfast. And we are one of the Filipino enduring the current difficulties as we all faces or will all face. So nangahulugan na putol na yung kontrata nila dahil nga sumulat siya ng kontrata sa other petroleum companies, itong si Heidelin Diaz, kaya naputol yung kanyang pre-fuel, diba? Pre-fuel treatment. Sabi nga ni Dinky Belen, I'm just wondering, nag-offer kaya sila ng contract kay Heidelin prior to Petron? Or in-expect nila na sapat na yung fuel donation nila as a ex-deal? Yun nga eh. Baka parang nabigla lang sila sa pangyayari. Nabigla silang nag-volunteer na libre for a lifetime tong binibigay nila kay Heidelin. Baga na-trigger dapi ka. May tinatawag kasing delikadesa. Medyo off naman to, expect free fuel for life while promoting a competitor. O diba? Para kasi ang pangit naman, nag-free fuel ka na nga sa Phoenix tapos sa Petron ka nag-endorso. Kabastusan yun. Kaya nga, tama nga naman. Sabi ni Robin, may contract yun for sure, di ka kababato ng malaking pera kung walang kontrata. Sabi nga ni GB Con, di na lang nirekta sinabi, we asked Heidelin to be our brand ambassador to exchange for peanuts. She did not agree to do. Kaya nga eh, naging donation yung free fuel. Endorsement pala yung free fuel. Yan nga eh. That's what you call ex-deal. They give free products while you promote and endorse the company. A win-win situation, common deals. Siyempre, negosyo yan eh. Natural. Pag binigyan ka ng libre, endorso mo. Diba? Di naman porket binigyan ka ng lifetime free fuel supply ay hindi mo na i-endorsoin yung product nila. Kapalit. Diba? Sabi nga ni Bini Alaba, business is business. Bakit mo naman bibigyan ng lifetime fuel ng ibang gas station yung ine-endorse ng atleta mo? Hindi naman yan ka-charity. May terms at sinusunod pa din yan para sa reward. Unlike sa government rewards na gold medal lang goods na. Diba? So magtungo tayo ngayon sa balita ng News 5. How true na drawing lang ang pangakong lifetime free fuel para kay weightlifting Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nagugat ang isyu ng ungkatin ng netizens ang isa sa mga reward na yan kay Heidelin matapos niyang masungkit ang first Olympic gold medal ng Pilipinas. Sabi pa sa isang post,
Habang maraming Pinoy ang napapakamot sa ulo dahil sa mahal na petrolyo, hindi na raw kailangan ni Heidelin na isipin kung magkano ang ipapagas niya. May litrato pa yan ni Heidelin na siya raw ang pinakaswerteng tao dahil sa lifetime free fuel. Nirepost yan sa IG ng manager ni Heidelin na si Noel Ferrer. Paglilinaw niya, and I quote, "Drawing naman po ang lifetime." No comment pa dyan si Heidelin at ang gas company na nangako na naturang reward. Mga kapatid, dyan Gaya nga nang sinabi sa official statement ng Phoenix, naputol na nga yung kontrata, di ba? Hanggang 2 taon lang. Gaya nga nang sinulat dito, yo. Ayan, no? It wasn't for a lifetime. Ito ang nililaw ng manager ni Heidelin Diaz na si Noel Ferrer kaugnay sa pangako na lifetime fuel incentive ng isang kumpanya ng atleta kasunod ng kanyang pagkapanalo ng gintong medalya sa 2023 sa Tokyo Olympics. Ayan. This is just a 2-year supply lamang. Instead, the pledge of lifetime free fuel for Heidelin, the oil company should have specified how much fuel would be given for free to her. Kasi nga binigyan na nga ng 5 milyon tapos free pa. Diba? Para namang napakaganda naman ng taking for granted naman ng atleta na ito na may 5 million pesos na nga, meron pa siyang free fuel lifetime. Kalokohan mo. Siyempre, business is business. Hindi naman po pwedeng libre lang. Kailangan din may kapalit. May endorsement o kahit man lang kontrata, di ba? Kaya nga naman gano'n, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. At malinaw na pawang kasinungalingan lamang yung lifetime supply na sinasabi ng mga netizens na narinig lang naman din nila sa social media o napanood o nabasa yung about sa lifetime fuel supply. Kaya lang naman naungkat itong bagay na ito, mga kaplastic. Yun ay dahil yung mga panahon na krisis natin ngayon, kaya naungkat ito. Nagkaroon kasi ng krisis sa langis, nagkaroon ng shortage, tapos biglang napaisip ang mga netizens na oo nga no, may isa pala tayong atleta na kasalukuyang libre ang kanyang supply ng langis. Kaya imagine mo, pwede ka mag-travel around the Philippines. Buong Pilipinas, pwede ka mag-travel ng libre ang langis. Full tank every day. Pero ligid sa kaalaman nila, hindi po totoo yun. Walang katotohanan na lifetime pa lang supply. Binigyan lang sila ng 2 taon na free supply na langis na plastic. Kung nangangahulugan, walang katotohanan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cam with commentary video, the video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.